Nandito na tayo sa ating morning revival preview. Ang schedule natin ngayon ay week 5, Wednesday. So itong topic natin ngayon ay pagpapatuloy ng topic natin tungkol sa Jubilee o Jubileo. Magbabasa na ako ng ating mga Bible verses. Luke 15:20, 23. And he rose up and came to his own father. But while he was still a long way off, his father saw him and was moved with compassion. And he ran and fell on his neck and kissed him affectionately. Yung istorya dito ay ang istorya ng prodigal son, yung alibughang anak na bumalik na sa kanyang ama. Nung siya ay pabalik na, nilarawan dito na malayo pa siya, nakita na siya ng ama. So, ibig sabihin, ang unang nakakita ay yung ama. Paano natsyempuhan na nung pabalik siya, nakita agad siya ng ama? Alam niyo ba kung bakit? Ang ibig sabihin nito, magmula nung siya ay lumisan, yung ama laging nag-iintay sa kanyang pagbabalik. Yan yung larawan dito. Nakakahipo siya. Etong anak, sipin mo, napakasama. Iniwan niya yung ama niya. Nagpakasasa siya, nagpakasarap siya. Pero itong ama, umaasa na siya ay babalik. Inantay siya. Pag nilarawan mo, syempre yung ama, mas matanda na siya. Pero sa kabila noon, nag-antay siya. At naniniwala ako, kaya niya natsyempuhan yung anak na bumabalik na. Araw-araw siya nag-iintay. So, ganyang klase ang pag-ibig ng ama sa atin. Nung matanaw siya ng ama, yung ama ang tumakbo at sinalubong siya. Inakap siya, hinalikan siya ng buong giliw. Wow. So, ibig sabihin yan, walang galit yung ama sa kanya. Punong-puno ng pag-ibig at kasabikan sa pagbabalik ng kanyang anak. So yan yung nilarawan dito na may kinalaman din naman sa Jubilee. Sapagkat ang Jubilee ay nilalarawan kung paano ang isang tao o isang anak ay nailayo sa kanyang ama, sa kanyang tahanan. Subalit muling bumalik at muling nakabalik at muling tinanggap ng ama. 23. And bring the fattened calf, slaughter it, and let us eat and be merry. Hindi lang siya tinanggap. Nagkaroon pa ng kapistahan. Yung pinatabang guya, pinapatay upang kainin at pagpiestahan nila. So, magbabasa na ako para mas lalo natin ma-enjoy itong message na to. The proclamation of the Jubilee in Luke 4:18-19 governs the central thought of the whole Gospel of Luke. And the parable of the prodigal son in Luke 15 is an excellent illustration of the Jubilee. Itong Ebanghelyo ng Lucas, yung pinaka kaisipan niya o sentro o yung nilalaman niya ay ang pagpapakita ng kahayagan ng Jubilee. Kaya pag binasa niyo yung Gospel of Luke, pinakamaganda, basahin natin siya sa ganitong linya. Sa linya ng pagpapahayag ng Jubileo. At mas ma-enjoy mo, mas maiintindihan mo. The prodigal son sold his possession and himself. One day he returned to his possession and his father's house. That was a jubilee, a liberation, and everything became pleasant and satisfying. In the father's house, there was only enjoyment with eating and drinking. There was no labor. Amen. So yan yung kwento nung libughang anak. Pag binasa mo yung kwento, di ba, isang araw kinuha na niya yung kanyang mana.
Bigay mo na sa akin, sabi niya sa tatay niya. Binigay naman sa kanya. At siya ay lumayo na at namuhay ng nagpapasasa. So yun yung kanyang kwento. Pero isang araw, nung siya ay wala na, mahirap na, siya ay muling bumalik sa kanyang ama. No? At ito ay pagsasalarawan ng Jubilee, di ba? Naiwala niya yung kanyang possession, o yung sambahayan ng kanyang ama, na kung saan nandoon lahat ng kanyang mga pag-aari. Pero kinuha na niya. No? At winaldas na niya. Pero isang araw, muli siyang bumalik. No? At ang sambahayan ng ama rito ay isang pagsasalarawan ng pagtatamasa kung saan kakain ka, iinom ka nang hindi ka nagpapagal. No? So yan yung prinsipyo ng Jubilee. Kakain ka, iinom ka, mag-e-enjoy ka, hindi ka magli-labor. Yan, so sarap. Amen. This corresponds to Leviticus 25:11, which says that the people were neither to sow nor reap in the year of the Jubilee. They should only eat and enjoy. Furthermore, they could only eat of the produce directly from the field. This means that they ate what God supplied without the need of their own labor. Kasi yung year of the Jubilee, bawal na magtanim, mag-ani. Wala, isang taon yan na ang gagawin lang nila ay kumain at mag-enjoy ng direkta mula sa bunga ng bukid. Hindi na sila magtatanim diyan. Ano lang sila, kukuha sila ng makakain nila. Araw-araw, isang taon yan, bawal magpagal sa panahon ng Jubilee. Ito ay isang pagsasalarawan na sa panahon ng biyaya, no, ang buhay ng tao ay muling naibalik sa Diyos, na kung saan wala siyang pagpapagal, kundi kakain lang siya, iinom at mag-i-enjoy. Kasi bago natisod ang tao, gano'n naman yung buhay niya eh. Hindi ba nilagay siya ng Diyos sa Eden, sa halamanan ng Eden? No? At diyan, kakain lang siya, iinom, mag-i-enjoy lang siya, at nandun yung puno ng buhay. Wala namang binanggit sa Eden na kailangan magbungkal ka eh. Di ba? Although, sinabi ng Panginoon kay Adan na yung alagaan niya yung Eden. Pero naniniwala ako, hindi siya nagpapagal, kundi ino-oversee lang niya yung Eden at kumakain lang siya, nag-i-enjoy siya. No? Pero kaya lang nung matisod siya, ayun, nahiwalay sa Diyos, nailayo na sa magandang buhay, at doon nag-umpisa siyang mag-labor. Di ba? Kaya sinabi ng Diyos, pagkatapos niyang tisod, kakain ka mula sa pawis mo. Magpapagal ka, magle-labor ka na. Yan ay buhay ng mga natisod na tao. Pero nung maibalik na, hindi na nagle-labor, kumakain, umiinom, nag-i-enjoy na lang. Kaya isang taon yan sa year of the Jubilee. No? Kasi Old Testament ay binibigyan tayo ng isang paglalarawan, no, kung ano ang meron tayo. No? Nakabalik na tayo sa bahay ng Ama, at dito, bawal ang magpagal, bawal ang magtanim, bawal ang mag-ani, kundi anong meron? Kumain lang. Yun ang meron dito. Di ba? Yun ang nakalagay dito. At yan ay nakatala sa Leviticus. Similarly, the father in Luke 15 did not listen to what the son had to say about being a hired servant. Instead, the father desired to give the son the fatted calf for him to eat and enjoy. No one is unworthy
Rather, all are worthy because God says, I have accepted you. The Jubilee is the age, the time of God's acceptance, indicated by the Father's acceptance of the prodigal son in Luke 15. Amen. Kasi itong Biblia, ginamit niyang larawan itong kwento ng prodigal son para ipakita sa atin yung jubileo, yung jubilee. No? Yung prodigal son, bumalik siya. Ang iniisip niya, hindi na siya karapat-dapat maging anak. No? At ang pwede niyang gawin ay maging katulad na lang ng mga upahang katulong. Mga upahang katulong na magtatanim, mag-aani, no? At pabayaran para may makain. Yun na lang yun nasa isip niya. At least, meron siyang makain. No? Pero, sa panahon ng jubileo, yung ganyang kaisipan, hindi pwedeng matanggap. Kasi yung year of the Jubilee, walang farmer, walang nag-aani, walang nagtatanim, walang nagle-labor, kundi kumakain lang. No? Kaya, yung Jubilee ay isang declaration na yung mga makasalanan ay tinanggap na ng Diyos, ibinalik na sila sa kanilang posisyon. No? Kaya yung konsepto nung anak na bumalik, hindi tugma sa Jubilee. Kaya hindi siya pinansin ng ama. Sa halip, pinapatay yung pinatabang guya at nagpiesta sila. Hindi na siya pinakinggan kung ano yung mga pinagsasabi niya. Nagawin mo na lang akong isang upahang katulong. Wala, hindi pinansin yun kasi hindi yan tinatanggap sa panahon ng Jubilee. Ano ba sinasabi mo maging katulong ka? Walang katulong sa panahon ng Jubilee. Ang meron lang ay mga enjoyer. So yun yung ginamit yung kwento ng prodigal son para ipasok yung Jubilee. So, ganun. Amen. Okay. So we all once were prodigals who went away from their father and from his household. As those who went away both from their father and from his house, we certainly went away from our inheritance. Therefore, it was necessary for us to be returned to the Father and to his household. Amen. Lahat tayo, mga prodigal son. Lahat tayo, mga alibughang anak na lumayo sa ama. Kasi natisod mga lumayo tayo. At dahil nailayo tayo, anong dapat na mangyari? Ibalik tayo kung saan tayo nandiyan. Nandiyan nang galing, nandiyan dati, nalayo. So anong gagawin? Ibabalik lang naman. At ibinalik na tayo sa sambahayan ng ama. Kaya nandito tayo ngayon. Lahat ng mga naligtas at tumanggap sa Panginoong Jesus ay tumanggap ng jubileo na ibalik sa Diyos para magtamasa. So yun yung sinabi rito. After the prodigal had spent all, a severe famine occurred, and he began to be in want, and then went and joined himself to one of the citizens of that country, and he sent him into his fields to feed hogs, and he longed to be satisfied with the carob pods which the hogs were eating, and no one gave him anything. Kawawa. Yun nangyari sa kanya. Naubos na lahat ng kabuhayan niya. Sugarol kasi. Yung mga sugarol, ganyan nauubos yung mga kabuhayan. At hindi lang sugarol. Nagpasasa pa kung saan-saan inubos ang kanyang salapi. Tapos doon sa lugar na yun, nagkaroon ng matinding famine. Ibig sabihin, pag famine, wala na makain ng tao. At nung maramdaman niya na talagang siya ay ginutom na, wala na siyang makain.
merong isang tao doon sa bansa na yon na kinuha siya, pinadala siya doon sa kanyang negosyo at ginawa siyang tagapagpakain ng mga baboy. Utusan. Papakain ng baboy. No? At dahil sa gutom niya, gusto rin niyang kumain kung ano yung kinakain ng baboy. Tapos yung sinabi rito, yung kinakain ng baboy ay yung mga carob. Carob pots. No? Alam niyo ba yung carob pots? Yan ay isang uri ng puno na yung bunga niya ay matamis. Yung carob pods, ito yung balat ng puno na parang ano daw yan, lasa daw tsokolate yan. Masarap din naman. Pero doon sa lugar na yun, pagkain niya ng baboy. Pero gusto, parang sa kanya okay na yun, maski pagkain ng baboy. Kasi pag wala kang makain, okay na yan. No? Pero wala pa din gusto magbigay sa kanya noon. Talagang wala siyang makain. Kalunos-lunos ang kanyang sitwasyon. Biro mo is, kumbaga sa istorya, isa kang prinsipe, anak ka ng isang mayaman, tapos ganyan na yung buhay mo ngayon. Isipin nyo, yan ang istorya natin. Mga taong nilikha ng Diyos, no? At naging mga anak ng Diyos, minahal ng Diyos, no? At gusto ng Diyos na pagpalain siya, na kung saan ang Diyos ay maging mana niya, siya ay maging para sa Diyos. No? At wala na siyang iintindihin. Pero eto siya. Ultimo yung pagkain ng baboy na gusto niyang kainin, walang magbigay sa kanya. At ang trabaho niya, magpakain ng baboy. Diba? Dumi niyan. So, yun yung sitwasyon niya. Tingnan ninyo mga kapatid, sa mundo, tumingin kayo. Ang baboy ay sagisag ng karumihan. No, kaya sa Old Testament, yung baboy, sinasagisag siya ng mga unbeliever. No, pag tinignan mo ang baboy, di ba? Siya ay maruming hayop. Kung saan yung putikan, doon niya gusto. Yung mga kinakain niya, hindi mga sariwang bagay. At yung tao na nagkasala na ilayo sa Diyos, yan ang buhay ngayon. Diba? Kung saan marumi, nandoon siya. Sugalan, mga aliw, mga bagay na hindi ka nais-nais, drugs, bisyo, diba? Yan ay sinasagisag ng pamumuhay ng mga baboy. Totoo naman yan eh. Diba? Kaya sa Biblia, ang baboy ay sinasagisag ng mga taong hindi naligtas. Subalit, ang mga believer ay sinasagisag ng mga tupa, malinis na hayop, nando sa mga damuhan, sa luntiang bukid, pumupunta sa mga batisan, malinis na tubig ang iniinom. Diba? Kumpara mo sa baboy. Kaya yung prodigal son, napunta siya sa ganyang sitwasyon. So nakakalunos, nakakaawa. Pero ang tao ay bulag. Tangi lang nung nadala siya sa Jubilee, nabuksan na yung mata niya. Naku, ang dumi pala ng buhay ko. Ganyan ang buhay ng tao. Amen. When he came to himself, he said, "How many of my father's hired servants abound in bread? But I am perishing here in famine. I will rise up and go to my father, and I will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants." So naisip niya, bumalik na sa kanyang ama. Natauhan na siya. No? At naisip niya, dito, wala man lang akong makain. No? Samantalang doon sa bahay ng ama ko, yung mga utusan, ang sarap na mga kinakain nila, utusan lang yun. Diba? So naisip niya tuloy, hindi na rin naman ako karapat-dapat na maging anak
alam niyang mali ang kanyang ginawa. No? At dahil diyan, naisip niya, hindi na siya tatanggapin ng kanyang ama. Pero makikiusap siya na gawin na lang siyang katulong. No? Kaya naghanda siya ng tula. Speech. Sabi niya, Ama, di ba? Hindi na ako karapat-dapat na maging anak mo. Gawin mo na lang akong isang katulong. Paawa. So, hindi ko alam kung totoo ba yan o paawa. Baka maawa sa kanya. Pero totoo naman yung pag-ibig ng Diyos hindi nagbago. No? Sa kabila ng pagiging makasalanan ng tao, na ilayo siya sa Diyos, naging kaaway siya ng Diyos, tumutuligsa siya sa Diyos, no? Pero ang puso ng Diyos hindi nagbago. No? At yung anak, no? At naisip niya, hindi na siya tatanggapin ng Diyos. May sabi, ganyan kaisipan ng tao. Sama-sama ako. Papatawarin pa ba ako ng Diyos? Tatanggapin pa ba niya ako? So may ganyan kaisipan. Amen. But according to the type in Leviticus 25, during the year of Jubilee, there was to be no sowing, reaping, or harvesting. During that year, there was not to be any labor on the land. Hence, the prodigal son should not have come back to the father to be a laborer. He should be returned to the father as one being returned to enjoy his possession. So kung tutuusin, maski gusto siya tanggapin ng ama bilang hard labor o hard laborer, hindi din pwede. Kasi year of the Jubilee. Walang trabahong tao pag year of the Jubilee. Walang nagtatanim. Walang nag-aani. No, wala ito. Wala lahat yan. Yung year na yan ng Jubilee, kapag dineclare yan, nung panahon na yon, yung mga tao nagpe-fiesta lang, isang taon silang walang ginagawa. Yun ang gusto ng Panginoon. Kaya, maski na sabihin niya, gawin siyang hard servant, hindi din pwede. No, pero ang dapat hinangad niya, maibalik na lang siya kung saan siya nakapwesto. At yung Diyos naman, yun din ang gusto. No, hindi awa ito, kundi yan ay plano ng Diyos, yan ay ayon sa pag-ibig ng Diyos, at yan ang gusto ng Diyos. At ang kasalanan niya, pinatawad na ng Panginoon. No, kaya nga nagkaroon ng fatted calf. Ibig sabihin, yung pinatabang guya na sinasagisag ng Panginoon bilang kapistahan, namatay na siya. No, yung kanyang kasalanan ay nabayaran na. At ang ama, papatawarin talaga siya. Hindi siya pwedeng hindi patawarin. Hindi siya pwedeng hindi tanggapin. So yun yung eksena dito. No, yung kaligtasan natin, hindi ito awa. Hindi ito dahil sa pag-ibig lang, kundi ito ay ayon sa katwiran. Kaya hindi pwedeng hindi siya tanggapin ng ama. No? Pero nandun din yung pag-ibig, nandun din yung awa. No? Pero ang matlakas dito, no, ay ang aspekto ng katwiran. No? Dahil ang Panginoon na isagawa na niya ang gawain ng katubusan. So, yan yun. Kaya ang Jubilee, okay, ay batay sa redemption. Hindi yan basta nakatuan lang ng Diyos. Sige, pagbigyan ko na lang kayo. Hindi, ito ay batay sa redemption na sinagawa ng Panginoong Hesus. No? At syempre, nandun din yung motivation ng love at compassion. No, pero ang pinakamatibay yung aspekto ng righteousness na may isang namatay para sa atin. Amen.
Okay, so when the prodigal son was returned, he began to say, Father, I have sinned against heaven and before you. I am no longer worthy to be called your son. O, yan yung hinanda niyang speech. The father, not having an ear to hear such nonsensical talk, interrupted him and said to his slaves, Bring out quickly the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and his sandals on his feet. And bring the fatted calf, slaughter it, and let us eat and be merry. So hindi na siya pinakinggan ng ama. Ano ba yung mga pinagsasabi mo? Gawin kang hard servant. Hindi ka nakarapat-dapat na maging anak. Wala. Hindi na yan pinakinggan. Yung speech niya, walang nakinig. At tinanggap siya, sinuutan siya ng pinakamahusay na balabal. Kasi gulag-gulan itang itsura niya. Dumating siya. Mukha siya pulubi. Marumi. Pero tinakpan yan nung pinakamaharlikang balabal na hinanda ng ama. Pagtakip hindi na siya mukhang gusgusin. Hindi mukha na siya prinsipe. Parang royal man. Tagapagmana. Ano pa? Dilagyan ng singsing yung kamay. At yan ay silyado ng espiritu. Nang ibig sabihin, siya ay pag-aari na ng Diyos. Diba? So, ito yung mga pagpapakita ng kung ano ang tinamo natin nang tayo ay bumalik sa Ama. At kinuha ang pinatabang guya, pinatay, at nagkaroon sila ng pagpipiesta kasama ang mga sambahayan ng Ama. So, yan ang Jubilee. Hindi ka ba mahipo dyan pag naintindihan mo? Hindi mo ba pupurihin, pasasalamatan ng Diyos pag naintindihan mo? Maraming tao hindi naiintindihan. Kung paano sila niligtas, ano ang naging kalagayan nila noong nagdaang panahon, ano ang naging kalagayan nila pagkatapos silang muling tanggapin ng Diyos. Na i-recover ang kanilang pag-aari na walang iba kundi ang Diyos mismo. Kaya, amen. The fattened calf signifies the rich Christ as our inheritance. In the words of Colossians 1:12, this is Christ as our portion, as the portion of the saints. After the prodigal son was returned, he, the father, and those in the household began to enjoy the inheritance. Here in the case of the prodigal son, we have a clear picture of the New Testament Jubilee. Amen. So, yung fattened calf, pinatabang guya, ay sumasagisag kay Kristo, na siyang kayamanan ng ating mana. At siya ay namatay para sa atin at siya ay nabuhay, naging espiritu para sa ating pagtatamasa. Kaya dito inilalarawan sa atin ang kaligtasan na sa pamamagitan ng Jubilee. Amen. Oh, Lord Jesus. Amen. Salamat, Panginoon. Kami na mga nalayo sa iyo, katulad ng prodigal son, ay muling naibalik sa pamamagitan ng katubusan na isinagawa ng Panginoong Jesus sa amin. Siya ang pinatabang guya na namatay para sa amin upang maisagawa ang walang hanggang katubusan, na buhay na muli upang maging kapistahan namin ngayon. Salamat, Panginoon, nandito kami sa realidad ng Jubileo na naintindihan namin sa pamamagitan ng kwentong ito, sa pamamagitan ng pagsasalarawan ng mensaheng ito. Amen.